Ayan, mega love shoutout po. At syempre ito, meron na naman po tayong nagawang kabutihan. Ayun, Ate Colleen, maraming salamat po dun sa pagikas po ninyo na para po kay Ate Mary Ann. Ayun, Ate Mary Ann, pasensya ka na po sa abot ng aming makakaya. Yung amin pong nagagawa po sa iyo. Pagdamutan mo na po yung aming pagmamahal. Hindi man po kami ganun katulad ng iba. Andito ka po sa puso po namin, lalo to sa ating mga mami, sa ating mga gaya po kay Ate Colleen. Yun, Ate Colleen, ito po, didikit ko po ito, pasalamat po ni... Pasalamat po ni Nanay Merita. At Ate Colleen, at marami po salamat. Ito po yung ating in-order dahil malayo po ang bayan, siguro kung ma-deliver pangsamantagal po na higaan. Dahil po ang sabi po ni Ate Grace na may mga nagpupunta po na nangangako na nung maipost po natin siya, si Ate Mary Ann, may nangangako po doon na magbibigay ng higaan. Sabi ko nga po, bakit kung hindi pa kailan na-i-post, tsaka bakit doon lang nila naisip silipin kung saan kulang si Ate Mary Ann. Ayun, at sabi naman po na nakakuha tayo ng opinion kay Doc Nas na maaaring ang karamdaman na dumapo po kay Ate Mary Ann yung nung panahon ng COVID na dengue po kasi si Ate Mary Ann, yun ang kwento sa atin, na dengue po siya, tapos nasaksakan daw po ng anti-COVID, yung COVID vaccine. Nag-trigger ngayon, mahina yung immune system niya dahil, di ba pag na-dengue, nilalagnat. Tapos nasaksakan ng vaccine, ayun, nag-trigger daw po. Hindi man siya agad pumanaw, pero ang sinira sa kanya, nung mataba yung pangangatawan niya, tinuyok po siya, natuyok siya ng todo, naging butot balat. Kaya, hindi na rin po siguro kung ano yung makakapagpasaya na lang kay Ate Mary Ann, yun na lang po yung gawin po ng side ng lugar nila, pamilya nila, o side by side. Tapos tayo naman pong small YouTuber na sa mga mami, sa mga ate na gustong makapanood po, manonood na gustong makatulong po kay Ate Mary Ann na simpleng kahit gatas lamang. Ngayon, nakareceive po ako ng pagmamahal kay Ate Colleen's vlog. Ate Colleen, maraming salamat. Ilang beses na yung ginagawa mo, maraming beses, sana mas bigyan ka ng kalakasan ng Lord na mas tumibay ang iyong pangatawan sa paghahanap buhay para sa pamilya mo at para sa haharapin mong buhay pag ikaw ay nag-for good na. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Basta po, sabi ko nga po, lagi kong idinadasal na lahat ng yumakap kay Kuya Aw, ang suklian ng siksik, liglig at umaapo pang biyaya. Ate Colleen Vlog ng Singapore, maraming salamat po. Tapos po, dito po sa mga yumakap po, gaya po nila Mami Mary Ann, na yumakap po kay Mami Mary Ann Kahinta, na isa rin po sa yumakap kay Ate Mary Ann. Ayan, doon kay Idol NTV na isa rin yumakap. Salamat po sa inyo. Ngayon, nagkaroon po tayo ng pagmamahal galing po kay Ate Mary Ann. Tumawag po ako kay Ate Grace, pinsan po ni Ate Mary Ann. Sabi ko, kung bababa pa sila ng bayan, parang mahal pa yung pamasahe. Ang ginawa po, dahil yung anak po ni Ate Grace, nasa siyudad daw po, nasa bayan. Kinat na lang po niya na order ka nga ng pong, kahit single bed na po, yung kahit pa paano makakatulong sa pangangatawan ni Ate Mary Ann. Ngayon, sabi ko po kay Ate Grace po, pwede bang maabala ka? O pwede po bang papuntahan naman po si Ate Mary Ann at si Nanay Merita? Pakita mo yung picture nung pong kung okay lang kay Mami, ay kung okay lang kay Nanay Merita at kay Ate Mary Ann. Nakakataba po ng puso. Ito po yung chat nila na wala na po sa wisyo si Ate Mary Ann, pero ayan po, ito po, ikuha ko po mamaya. Tapos may chat po dito na ano po, na ang sabi po ni Ate Grace nung sinabi niyang
Eto, mabibilan ka ng foam na higaan mo. Gusto man daw po magsalita ni Ate Mary Ann, pero ungol lang po, tsaka hindi naman siya nakakagalaw hindi na nakakagalaw. Gumalaw man, limitado yung kamay niya. Pero nakangiti daw po si Ate Mary Ann. Nung katawagan ko po si Ate Grace na taga Samar, nakakataba po ng puso na alaman tayong marinig po na salita na galing po kay Ate Mary Ann. Pero nung sabihin po na pagpasok niya, ito, ganito sabi po ni Ate Grace. Ngumiti daw po kahit butot barat na si Ate Mary Ann. Nakita daw po ni Ate Grace na yung ngiti po talagang mapapansin po yung ngiti. Kaya kung nandun lang po tayo, kung napupuntahan lang natin sana siya sa bahay, maaaring mas lumaban siya, mas lumakas ang loob niya dahil makakausap natin siya. Maaaring ipag-video call ko sa mga mami, ipag-video call ko sa ating kay Ate Colleen, sa ating mga nag-i-sponsor na makausap siya. Kaya lang sobrang layo po kasi Nueva Ecija ako, siya naman po taga Gandara, Samar. At sa dadaan pa ng bundok, matagpuan po yung bahay niya. Kaya yun, tapos at medyo pag may nagpupunta nga daw po yun, may mga nangangako daw po, siguro dala din ng kagipitan kaya hindi po natutupad yung pangako. At kahit si Ate Grace po, hindi niya naman kakailan lang po tayo nagpagikas ng panggatas, pangdiaper. Pero eto na naman po, napanood po ni Ate Colleen vlog, Ate Colleen's vlog po yung ating ginagawa. At napanood niya po nung unahan, sobrang sad siya, sobrang mahirap. Pero pinanood pa rin ni Ate Colleen. Kaya hindi po siya nagdalawang isip din po na kahit na hindi naman po mamahalin na kutsyon, yung pang single lang. Kasi po ang hinihigan niya papag tapos yung plastic na banig. Nakita niyo naman po yung kasukasuhan ng mga buto-buto niya, halos may itim na, may butas na, may sugat na. Kaya Ate Colleen, maraming salamat po. At update po ito kay Ate Mary Ann ng Gandara, Samar. Kaya yun, sobrang saya na naman po ni Kuya Au dahil Ate Colleen, sa ginawa mong yan at yung nautusan po natin na pinsan niya ron na si Ate Grace. Kuya Au, nung pagpunta doon, nag-uusap sila about sa Bisaya po yung salita nila, hindi naman Tagalog. Naintindihan daw po ni Ate Mary Ann. Kaya nakangiti daw po si Ate Mary Ann, hindi man po nakapagsalita, pero nakita niya raw pa na umimiti, na parang gustong magsalita ng salamat, pero wala naman lumalabas kundi umod lang yung kaya niya salita. Yun, kaya sana mas marami pa pong makapanood kay Ate Mary Ann. Kahit hindi na po dumaan sa akin yung gagawin ng tulong, kahit sabihin, kahit hindi nyo na lang po sa akin yung contact nila kung paano sila makausap yung pinsan niya para maipahatid po yung tulong. Kaya ayun, maraming salamat po Ate Colleen. At hindi ko na po ito hahabaan at kaya yari ko lang magluto ng aking almusal. Nakapaglaban na rin po ako. Yung almusal ko po 6 PM. Nakapaglaban na rin po, nakapag-live ako kanina. Kaya hindi ko na po ito hahabaan at i-upload ko po ito para naman maipakita po natin na nakarating yung pagmamahal po ng mga nagsishare po ng blessing kay Ate Mary Ann. Yun, Ate Mary Ann, laban lang at manalangin lang din po sa Lord sa kabila ng may kapansanan. Ramdam na ramdam ko po yung nagkakasugat, nakapahiga sa higaan, kung walang gumalaw, hindi gagalaw. Nangyari po sa akin yan, halos malapit na mag-anniversary, 23 years na po akong nakulong din sa kapansanan. Ayun, doon naman po sa mga makakanood, huwag niyo pong iisipin, lalo sa mga taga-Samar, huwag niyo pong iisipin na kaya po kami nagbablog, pinagkakakitaan namin yung tao, hindi po. Ang totoo po, wala po kaming nasasahod sa YouTube. Kundi itong channel po na ito, nagiging daan lang po ng mga OFW po na mga gusto pong tumulong sa ating mga kababayan. Yun po. Kung may views po yung video natin, kahit papano, sa loob ng half a year o iba, one year na hindi pa nakakasahod. Kung papanoorin lang po, yun lang po, malaking tulong na.
kung papanoorin nyo po yung video na ginagawa po natin, kahit papano po, pag may revenue, mas makakatulong po tayo. Kaya ayun, salamat po sa lahat mga mami. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Kayo po yung pangalawang tahanan, doon sa mga unang tahanan kong pinasok. Hindi man po naging solid at nagkawatak-watakban po. Ito parang para sa akin, pangalawang tahanan ko po kayo mga mami. Wala man tayong grupo, wala man tayong tulad ng grupo na iba, pero tayo po, libre tayo sa lahat, pwedeng tayong tumambay sa lahat. Walang tampuhan, walang selusan, makatambay man o hindi, walang dadamdamin po na bakit di mo na ako pinuntahan, wala po sumbata. Itong mga mami po natin, si Ate Colleen, isasali na natin sa mga mami, kaya lang mas bata pa yata sa akin, pero kaya Ate Colleen na rin tawag sa kanya. Ayan, Mami Mary Ann, magpagaling ka din po dyan sa ubo mo, tsaka sabi ko nga po, magpapalipas ang buto. Mami hello, yung pagsingot-singot mo, sobrang lamig na rin kasi, no? Sa ibang bansa, super lamig. Tapos kay Mami Oli, at kay Mami Gasi na nakikipaglaban sa mga taong baligtad yung paniniwala. Yan, tsaka shoutout po din natin yung Family Lutang. Yan, si Mami Janet ang founder dyan. Founder with tawag doon, ang nakaisip niyan. Tapos siyempre yung ating Tuyo family Tuyo na ang hangad po ni Mami Oli makapagregalo ng kahit saan kang lugar, riregaluhan kanya ng tuyo. Kaya ayun, magpapaalam na po ako at i-upload ko po ito at panood po dito sa gagawin ko po na ito. Ate Colleen, maraming salamat. Thank you very much po. Sana mas marami pang makapansin sa ginagawa ni Kuya Ang. At syempre, sa lahat po ng ginagawa natin, ramdam ko na nakikita po tayo ng Lord. Kung ano man yung ginagawa natin. Basta kung saan po tayo masaya at alam natin tama, tuloy lang po natin. Marami pong salamat. Ingat po tayong lahat. Bye-bye po.